Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Kung kayo po ay higit 65 taong gulang, makinig po kayong mabuti sa akin. Mayroong isang maliit na gawi sa gabi na maaaring sa tingin ninyo ay simple lang o baka malusog pa nga. Ngunit ito pala ang maaaring tunay na dahilan kung bakit kayo laging nagigising ng alauna, 3:00 ng madaling araw o mas madalas pa para umihi. At ang pinakamasaklap, dahan-dahan nitong sinisira ang inyong tulog, memorya, at maging ang kalusugan ng inyong puso nang hindi ninyo namamalayan. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakitang mga nakatatanda na nagtiis ng maraming taon dahil sa tahimik na pagkakamaling ito. Akala nila, dala lang ito ng katandaan o mahinang pantog. Pero nang baguhin namin ang isang bagay na ito, marami sa kanila ang nakatulog ng mahimbing sa buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano mismo ang dapat gawin sa luya bago matulog para mapakalma ang inyong pantog, makapagpahinga ng malalim at gumising na sariwa ang pakiramdam. Walang gamot, walang komplikadong gawain, isang simpleng pagbabago lamang. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang inyong panig. Saang bahagi po kayo ng Pilipinas nanonood? At anong oras na po diyan ngayon? Pakishare po sa comments. Binabasa ko po ang lahat. At kung pinahahalagahan ninyo ang mga natural at makasensiyang payong pangkalusugan para sa mga senior, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mensaheng makapagpapabago ng buhay na para lamang sa inyo. Bakit nga ba kayo madalas magising sa gabi para umihi? Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagsasabi sa akin na may halong pagkadismaya at pagtanggap na ang paggising ng 2 o 3 beses sa gabi ay naging normal na bahagi na ng kanilang buhay. Hihiga kayo pagkatapos ng isang mahabang araw, umaasa sa isang malalim at mapayapang pahinga. Ngunit habang nagsisimula pa lang antukin, biglang magpapadala ng senyales ang pantog. Itong paulit-ulit na abala ay kilala sa medikal na siyensya bilang nocturia, isang kondisyon kung saan mas maraming ihi ang ginagawa ng katawan sa gabi kaysa sa kaya nitong maimbak ng komportable. Maaaring isipin na ito ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, ngunit ang katotohanan ay mas may pag-asa. Habang tayo ay tumatanda, ang isa sa mga natural na hormone ng katawan na tinatawag na vasopressin ay nagsisimulang bumaba tuwing gabi. Ang pangunahing papel ng hormone na ito ay magsenyas sa mga bato o kidney na bagalan ang paggawa ng ihi habang kayo ay natutulog. Kapag mas mababa ang antas nito, ang mga bato ay nagpapatuloy sa pagsala ng likido sa parehong bilis tulad ng sa araw, kaya mas mabilis mapuno ang pantog. Para sa maraming nakatatanda, nangangahulugan ito ng mas maaga at mas madalas na paggising, kahit na hindi pa naman talaga puno ang pantog. Kasabay ng pagbabagong ito, ang mismong pantog ay nagiging mas sensitibo habang tumatanda. Noong mas bata pa, kaya nitong mag-imbak ng hanggang 100 o 500 mililitro bago magpadala ng malakas na senyales. Pagsapit ng edad 60 pataas, mararamdaman na ng marami ang senyas na iyon sa 100 mililitro pa lang, halos kalahating baso lang ng tubig. Ibig sabihin, maaari kayong magising mula sa inyong tulog para sa napakakaunting ihi lamang. Ang mga gawin natin sa gabi ay maaaring palihim na nagpapalala ng sitwasyon. Ang pag-inom ng isang malaking baso ng tubig, pagkain ng sabaw,
o pagkain ng mga makatas na prutas tulad ng pakwan o dalandan pagkalipas ng alas 7 ng gabi ay nagdaragdag ng mas maraming likido sa sistema habang sinusubukan ng katawan na magpahinga. Ang mga bato na aktibo pa ring gumagana ay itutulak ang likidong ito sa pantog na nagpapataas ng posibilidad na kayo ay mapapabangon sa kalagitnaan ng gabi. Nariyan din ang mga paborito nating pagkain at inumin. Isang tasa ng matapang na kape pagkatapos ng hapunan o isang maaanghang na ulam na may sili. Ang mga pagkain at inuming ito ay hindi lang nagdaragdag ng lasa. Maaari nilang mairita ang lining ng pantog at magsilbing banayad na diuretics na naghihikayat sa mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Para sa isang mas matandang pantog na sensitibo na, maaari nitong gawing hindi mapakali ang isang tahimik na gabi. Kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng ito, ang natural na pagbaba ng vasopressin, ang tumaas na pagkasensitibo ng pantog, at ang mga gawi sa gabi na nagdaragdag ng sobrang likido o iritasyon, nagiging malinaw kung bakit napakaraming nakatatanda ang napuputol ang tulog. Ngunit ang pagkaalam dito ay nangangahulugan din na hawak ninyo ang kapangyarihan para baguhin ito. Sa pamamagitan ng pag-aayos kung kailan at ano ang inyong iinumin, pagpili ng mas banayad na pagkain sa gabi, at pagiging mulat sa mga senyales ng inyong katawan, maaari kayong lumikha ng mga kondisyon para sa mas malalim at walang patid na pahinga. Nakakita na ako ng maraming senior mula sa magugulong kalye ng Maynila hanggang sa tahimik na mga baryo sa Cebu na naibalik ang mahimbing na tulog sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabagong ito. Ang edad ay maaaring may dalang sariling mga hamon, ngunit sa pag-unawa at maingat na mga gawi, maaari ninyong gabayan ang inyong katawan pabalik sa isang mas kalmadong ritmo kung saan ang gabi ay para sa pagtulog at sasalubungin kayo ng umaga na may bagong lakas. Ang luya, ang dating kaibigan na may mga bagong sikretong pangkalusugan. Sa loob ng maraming siglo sa mga tahanan sa buong Pilipinas, ang luya ay hindi lamang isang pampalasa sa kusina. Naging bahagi na ito ng ating salabat, ng ating tinola, at ng mga remedyong ipinasa mula sa mga ina patungo sa mga anak, mula sa mga albularyo, sa baryo, hanggang sa mga doktor. Sa ating kultura, ang luya ay kilala sa kakayahan nitong magpainit ng katawan, magpakalma ng sikmurang nanlalamig, at ibalik ang balanse sa panunaw. Kahit ngayon, ang mga nakatatanda sa mga probinsya sa Batangas o Iloilo ay masayang ikinukwento kung paano ang isang tasa ng salabat sa isang maulang gabi ay nakapagbibigay ginhawa sa katawan at nakapagpapasigla ng kalooban. Kinumpirma na ng modernong agham ang marami sa mga bagay na alam na ng ating mga ninuno. Ang luya ay mayaman sa mga compound tulad ng gingerol at shogaol na may malakas na anti-inflammatory properties. Para sa mga matatanda na maaaring nananakit ang mga kasukasuan at bumabagal ang sirkulasyon, ang luya ay nagsisilbing natural na pampainit na dahan-dahang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga kamay, paa, at mahahalagang organ. Ang init na ito ay hindi lang para sa ginhawa. Nakakatulong itong i-relax ang mga naninigas na kalamnan, suportahan ang puso, at pakalmahin ang katawan bago magpahinga. Sa mga mas malamig na buwan, lalo na sa mga lugar tulad ng Baguio, ang isang maliit na tasa ng gatas na may luya bago matulog ay parang nakabalot ka sa isang mainit na kumot mula sa loob. Isa sa mga hindi gaanong kilalang benepisyo ng luya ay ang kakayahan nitong bawasan ang iritasyon sa pantog
sa pamamagitan ng pagpapakalma sa mga kalamnan sa urinary tract. Nakakatulong ang luya na maiwasan ang biglaang paghilab o spasms na maaaring magdulot ng maling pakiramdam na kailangan ng umihi. Maraming mga senyor na sumubok ng banayad na inuming may luya sa gabi ang nagsabing nabawasan ang paggising nila sa gabi dahil hindi na gaanong reaktibo ang kanilang pantog. Sa mga lugar tulad ng Davao at Pampanga, nakakilala ako ng mga senyor na pinalitan ang kanilang green tea sa gabi ng isang magaang salabat at sa loob ng isang linggo, mas mahaba na ang kanilang tulog nang hindi nagigising. Malaki rin ang papel ng maayos na panunaw dito. Ang isang mabigat o bloated na tiyan ay maaaring pumindot sa pantog na nagpapataas ng pagnanais na bumangon sa gabi. Sinusuportahan ng luya ang natural na paggalaw ng tiyan na tumutulong sa pagkain na dumaan ng maayos at binabawasan ang pagbuo ng hangin o kabag. Isipin na kumain kayo ng kanin at isda para sa hapunan, ngunit walang kasamang pamimintig ng tiyan na pumipindot sa inyong puson. Kapag magaan at maayos ang panunaw, malaya ang pantog mula sa dagdag na presyon at mas kalmado ang pakiramdam ng buong sistema. Nagsimula na ang mga siyentipikong pag-aaral na tuklasin ang mga epekto ng luya sa urinary system. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa mga unibersidad sa Pilipinas at sa ibang bansa na ang mga natural na antioxidant ng luya ay maaaring mabawasan ang banayad na pamamaga sa lining ng pantog. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang pagtanda ay madalas na nagdudulot ng mas mataas na pagkasensitibo sa mga tisyong ito. May ilang pag-aaral pa nga na nagmumungkahi na ang katas ng luya ay maaaring magbigay proteksyon laban sa minor na discomfort sa urinary tract, kaya't ito ay isang ligtas at natural na opsyon para sa pang-araw-araw na paggamit kapag kinonsumo ng katamtaman. Mayroon ding magandang dahilan kung bakit mas mainam inumin ang luya bago matulog kaysa sa araw. Sa gabi, ang iyong katawan ay nasa repair mode, tahimik na nagtatrabaho upang ibalik ang balanse pagkatapos ng mga gawain sa maghapon. Ang isang mainit na inuming may luya mga 30 hanggang 45 minuto bago matulog ay maaaring magsenyas sa nervous system na magdahan-dahan, mapabuti ang sirkulasyon at dahan-dahang i-relax ang mga kalamnan, kasama na ang mga nasa pantog. Ang pag-inom nito ng mas maaga sa araw ay maaaring mag-alok pa rin ng mga benepisyo, ngunit sa oras ng pagtulog, ito ay gumagana kasabay ng natural na ritmo ng iyong katawan na inihahanda ka para sa walang patid na pahinga. Kaya, mahal kong kaibigan, ang luya ay hindi lamang isang sangkap sa kusina. Ito ay isang pinagkakatiwalaang kasama na nakaugat sa tradisyon at sinusuportahan ng agham na nag-aalok ng ginhawa para sa iyong mga kasukasuan, init para sa iyong puso, kapayapaan para sa iyong pantog, at lunas para sa iyong tiyan. Sa pamamagitan ng paggamit nito ng matalino sa gabi, maaari mong gawing kaalyado ang dating kaibigang ito para sa isang malalim at nakakapreskong tulog. At sa paggawa nito, ipinapaalala mo sa iyong sarili na kahit ang pinakasimpleng tradisyon ay maaaring magtaglay ng susi sa mas mabuting kalusugan sa ating pagtanda. Paghahanda ng luya sa tamang paraan bago matulog. Kung nais ninyong tamasahin ang tunay na benepisyo ng luya para sa pagpapakalma ng inyong pantog at pagpapabuti ng inyong tulog, ang unang hakbang ay pumili ng tamang luya. Hanapin ang mga sariwang ugat na matigas at mabigat sa kamay, na may makinis na balat at banayad na amoy kapag bahagyang kinaskas.
Iwasan ang mga pirasong kulubot, malambot, o may mga senyales ng amag dahil hindi ito magkakaroon ng parehong bisa o kasariwaan. Sa maraming palengke sa Pilipinas, mula sa Divisoria sa Maynila hanggang sa maliliit na tindahan sa mga probinsya ng Iloilo, ang pinakamagandang luya ay ibinebenta sa umaga. Madalas ay may manipis pang lupa na nagpoprotekta sa natural na langis nito. Kapag mayroon na kayong magandang luya, may ilang paraan upang ihanda ito para sa inyong inumin sa gabi. Ang pinakasimple ay hugasan at hiwain ito ng maninipis. Pagkatapos ay ibabad ito sa mainit na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto na hinahayaang lumabas ang lasa at mga aktibong sangkap nito. Ang isa pang paraan ay gumawa ng salabat sa pamamagitan ng pagpapakulo ng hiniwa o bahagyang dinikdik na luya sa tubig. Hayaan itong kumulo ng 5 hanggang 7 minuto at pagkatapos ay salain sa isang tasa. Ang pangatlo at mas masustansyang opsyon ay gatas na may luya, kung saan ang maliliit na hiwa ng luya ay idinadagdag sa kumukulong gatas, pinakukuluan ng ilang minuto, at inihahain ng mainit. Bawat paraan ay may sariling ganda. Ang mainit na tubig ay magaan at mabilis. Ang tsaa o salabat ay nakakaginhawa. At ang gatas na may luya ay nagdaragdag ng nutrisyon kasama ng init. Para sa isang banayad na inumin bago matulog, narito ang isang nakapapawing pagod na recipe ng salabat na nakakatulong sa maraming nakatatanda. Kumuha ng isang piraso ng luya na halos 1 pulgada ang haba. Hugasan itong mabuti at hiwain ng maninipis. Idagdag ang mga hiwang ito sa 1.5 tasa ng tubig sa isang maliit na kaserola. Pakuluin ito. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at hayaan itong kumulo ng mga 10 minuto. Ang mas mabagal na paglulutong ito ay nagpapahintulot sa natural na langis ng luya na lumabas ng hindi ginagawang masyadong matapang o maanghang ang inumin para sa gabi. Salain ito sa 1 tasa at hayaang lumamig ng bahagya bago higupin. Ang layunin ay ginhawa, hindi init. Kaya iwasang inumin ito kapag sobrang init. Maaari nyo ring pagandahin ang epekto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga simpleng natural na kasama. 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan na inihalo matapos lumamig ng kaunti ang tsaa. Nagdaragdag ito ng nakapapawing pagod na tamis at nakakatulong i-relax ang lalamunan at dibdib. Kung sanay kayo sa luyang dilaw o turmeric sa inyong mga remedyo sa bahay, maaaring magdagdag ng 1 kurot ng sariwang turmeric powder habang pinapakuluan na nagdadala ng dagdag na benepisyong anti-inflammatory. Ang mga kombinasyong ito ay bahagi ng maraming tradisyonal na sambayanang Pilipino kung saan ang mga sangkap sa kusina ay nagtutulungan na parang magkakaibigan upang suportahan ang kalusugan. Mahalaga ang tiempo. Ang pinakamagandang oras para inumin ang inyong salabat o gatas na may luya ay mga 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng sapat na oras upang masipsip ang init, pakalmahin ang mga kalamnan at pumasok sa isang relax na estado. Ang pag-inom nito ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring maging sanhi ng pakiramdam na masyadong busog, habang ang pag-inom nito ng masyadong maaga ay maaaring hindi mag-alok ng parehong epekto ng pagpapakalma kapag kayo ay hihiga na. Isipin ito bilang bahagi ng inyong ritual bago matulog, tulad ng pagdidilim ng ilaw, pagdarasal, o pakikinig sa malumanay na musika. Naaalala ko si Aling Lita sa Antipolo, isang magandang ginang sa kanyang edad na 70 na 2 beses nagigising gabi-gabi sa loob ng maraming taon.
Mahilig siya sa kanyang tasa ng kapeng barako sa gabi, sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanyang mag-relax, ngunit ang caffeine at sobrang likido ay patuloy na gumagambala sa kanyang tulog. Nang malaman niya ang tungkol sa banayad na salabat, pumayag siyang subukan ito sa loob ng 1 linggo. Pumili siya ng sariwang luya mula sa kanilang lokal na palengke, sinunod ang recipe ng eksakto, at pinalitan ang kanyang kape ng nakapapawing pagod na inuming ito tuwing 9:00 ng gabi. Pagsapit ng ika-4 na gabi, napansin niyang 1 beses na lang siyang nagising, at sa pagtatapos ng linggo, nakatulog siya ng dire-diretso mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang ngiti nang ikuwento niya ito sa akin ay higit pa sa anumang salita. Ang tamang paghahanda ng luya ay hindi komplikado. Gayunpaman, ito ay isang maliit na gawa ng pag-aalaga na maaaring magpabago ng inyong gabi. Sa pamamagitan ng pagpili ng sariwang ugat, paghahanda nito ng may pasensya, pagdaragdag ng mga maalalahaning kasama tulad ng pulot pukyutan o turmeric, at pag-inom sa tamang oras, maaari ninyong anyayahan ang inyong katawan sa isang mas kalmadong ritmo. Sa ating pagtanda, madalas na ang mga simpleng pagbabagong ito ang nagpapanumbalik ng balanse na nagbibigay sa atin hindi lamang ng mas mahimbing na tulog, kundi ng panibagong pakiramdam ng kontrol sa ating sariling kalusugan. 5 karaniwang pagkakamali sa paggamit ng luya sa gabi. Ang luya ay maaaring maging isang banayad na kaibigan para sa iyong katawan. Ngunit kung gagamitin sa maling paraan, maaari itong magdulot ng mas maraming problema kaysa lunas. Ang unang pagkakamali na ginagawa ng maraming nakatatanda ay ang pag-inom ng sobrang daming luya sa isang upuan. Ang isang napakatapang o malaking dami ng luya ay maaaring lumikha ng sobrang init sa katawan, lalo na para sa mga may sensitibong panunaw na dala ng edad. Ang init na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa, bahagyang pagtaas ng temperatura ng katawan, at maaari pang makagambala sa iyong tulog sa halip na tulungan kang magpahinga. Ang pagiging katamtaman ang susi. Ang isang maliit na tasa ay karaniwang sapat na upang magbigay ng mga benepisyo nang hindi nagdudulot ng discomfort. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paggamit ng luyang masyadong maanghang. Sa ilang mga palengke, ang mga mas matatandang ugat ay may mas matapang at masakit na lasa, at kung iinumin sa gabi, maaari nilang mairita ang lining ng tiyan. Ang iritasyong ito ay maaaring humantong sa pangangasim, pananakit ng sikmura, o bahagyang paghilab sa gabi. Ang sariwa at banayad na luya ay mas angkop para sa paggamit sa gabi. Tandaan na ang layunin ay pakalmahin ang katawan, hindi ito biglain ng matinding anghang. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, bahagyang dinidikdik ng mga nakatatanda ang luya sa halip na gadgarin ito ng pino dahil mas dahan-dahan nitong inilalabas ang lasa. Isa pang karaniwang isyu ay ang pag-inom ng salabat o gatas na may luya bago mismo humiga para matulog. Kahit na nakapapawing pagod ang inumin, ang pagkakaroon nito bago matulog ay pumupuno ng likido sa tiyan. Para sa isang mas matandang pantog na mas sensitibo, maaari itong humantong sa dagdag na pagpunta sa banyo sa gabi na sinisira ang mismong layunin nito. Ang mas mabuting gawain ay inumin ang inyong luya mga 30 minuto bago matulog, na nagbibigay daan sa katawan na sipsipin ito, at sa pantog na mag-empty bago kayo humiga. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang paghahalo ng luya sa mga inuming nagsisilbing diuretics tulad ng green tea
o kape. Bagamat ang mga inuming ito ay maaaring maging komportable sa sandaling iyon, hinihikayat nila ang mga bato na gumawa ng mas maraming ihi na natural na gugulo sa inyong pagtulog sa gabi. Nakakilala ako ng mga senior sa Cebu at Laguna na pinalitan ang kanilang panggabing kape ng salabat na may green tea sa pag-aakalang mas malusog ito, ngunit mas madalas silang nagising. Kung ang iyong layunin ay matulog ng mahimbing, ipares lamang ang luya sa mga banayad na kasama tulad ng maligamgam na tubig, gatas, o magaang herbs na hindi nag-i-stimulate ng labis sa pantog. Panghuli, may mga pagkakataon na dapat iwasan ang luya. Kung mayroon kayong mataas na lagnat, matinding pangangasim o aktibong stomach ulcer, maaaring palalain ng luya ang iritasyon at pabagalin ang paggaling. Sa mga ganitong kaso, mas mabuting maghintay hanggang sa gumaling ang inyong kondisyon bago idagdag ang luya sa inyong gawi sa gabi. Kahit sa ating tradisyonal na gamutan, bagamat pinahahalagahan ang luya, hindi ito basta-basta inirereseta. Inaayon ito sa kasalukuyang estado ng katawan. Ang pakikinig sa inyong katawan ay kasing halaga ng pagsunod sa tradisyon. Bilang huling paalala, kung kayo ay may mga pangmatagalang kondisyong pangkalusugan tulad ng high blood pressure, diabetes, o sakit sa puso, matalinong kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumawa ng anumang bagong gawi, kahit na kasing simple ng pag-inom ng salabat sa gabi. Ang isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nakauunawa sa inyong medical history ay maaaring gabayan kayo sa pinakaligtas na dami at paraan para sa inyo. Sa ganitong paraan, masisiyahan kayo sa ginhawa at benepisyo ng luya nang walang anumang nakatagong panganib. Kung gagamitin ng may pag-iingat, ang luya ay mananatiling mainit at pinagkakatiwalaang kaibigan tulad ng sa mga henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa 5 pagkakamaling ito, labis na paggamit, sobrang anghang, maling tiyempo, mapanganib na kombinasyon, at paggamit sa hindi angkop na kondisyong pangkalusugan, pinoprotektahan ninyo ang inyong tulog at ang inyong kapakanan. Ang maliliit at maingat na pagbabago ay makatitiyak na ang bawat tasang inyong iinumin ay sumusuporta sa inyong kalusugan, na nag-iiwan sa inyo na makapagpahinga ng mahimbing at gumising na may matatag na enerhiya na nararapat sa bawat nakatatanda. Pagsasama ng luya sa mabubuting gawi para sa isang buong gabing tulog. Bagamat ang luya ay maaaring maging isang banayad at mabisang tulong para sa mas tahimik na gabi, ang mga benepisyo nito ay lalong lumalakas kapag isinasabay sa iba pang simpleng gawi. Isa sa pinakamahalaga ay ang bawasan ang dami ng tubig na iniinom ninyo pagkalipas ng 7:00 ng gabi. Para sa maraming nakatatanda, ang ugali ng paghigop ng tsaa, sabaw, o simpleng tubig sa gabi ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit bawat dagdag na baso ay nagpapabigat sa trabaho ng inyong pantog sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-concentrate ng inyong pag-inom ng likido sa araw at pagbabawas nito sa gabi, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon na magpahinga ng walang abala. Malaki rin ang papel ng inyong hapunan sa kung paano kayo matulog. Ang isang magaan na pagkain na may kaunting asin at mas kaunting maanghang o maasim na ulam ay mas mabuti para sa inyong panunaw at pantog. Ang mga mabibigat na ulam, atsara at pritong pagkain ay maaaring magdulot ng pamimintig ng tiyan at pangangasim na pumipindot sa pantog at naguudyok ng mas madalas
na pagnanais umihi. Maraming mga senyor sa mga lungsod tulad ng Quezon City o Iloilo ang natuklasan na ang paglipat sa simpleng kanin at bahagyang nilutong gulay sa gabi ay nakakatulong sa kanila na matulog ng mas malalim ng walang pagkabalisa. Ang banayad na pag-uunat bago matulog ay maaaring lalong maghanda ng inyong katawan para sa pahinga. Hindi ninyo kailangan ng yoga mat o isang mahabang routine. Ilang minuto lang ng pag-ikot ng balikat, mabagal na pag-ikot ng leeg, at magaang paggalaw ng bukong-bukong ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon at i-relax ang mga naninigas na kalamnan. Ang mga simpleng galaw na ito ay nagpapakalma sa nervous system, binabawasan ang paninigas, at nagsesenya sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Ang inyong kapaligiran sa pagtulog ay isa ring bahagi ng puzzle. Panatilihing malamig at mahangin ang kwarto dahil ang sobrang init ay maaaring humantong sa pagpapawis, pagkauhaw, at mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Ang magaang damit pantulog na gawa sa koton ay mas mainam kaysa sa makakapal na tela na hindi breathable, lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas. Ang isang komportabling unan at tamang kumot ay maaari ring gumawa ng nakakagulat na pagkakaiba sa kung gaano kahusay ang tulog ninyo sa gabi. Panghuli, iwasang pumunta sa banyo para lang sigurado kung hindi ninyo naman talaga nararamdaman ang pagnanais. Ang ugaling ito ay maaaring sanayin ang inyong pantog na magpadala ng maling alarma kahit sa maliit na dami lamang ng ihi na hindi kinakailangang gumagambala sa inyong pahinga. Naaalala ko si Mang Romeo mula sa Cebu, isang retiradong punong guro na 3 beses nagigising gabi-gabi sa loob ng halos 1 dekada. Mahilig siya sa kanyang hapunan na maanghang na ulam na may atsara, umiinom ng malaking baso ng tubig bago matulog, at laging pumupunta sa banyo para lang makasiguro. Nang pag-usapan namin ang kanyang routine, nagpasya siyang gumawa ng 3 pagbabago. Pinalitan ang kanyang atsara ng isang banayad na ulam na gulay, uminom ng 1 tasa ng banayad na salabat tuwing alas 9 ng gabi sa halip na simpleng tubig ng alas 10, at gumawa ng 5 minutong pag-uunat bago humiga. Sa loob ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising sa gabi. Pagsapit ng katapusan ng buwan, nakatulog siya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga nang walang patuwid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa akin. Pakiramdam ko ay naibalik ko ang aking mga umaga at ang aking kapayapaan. Kapag ang luya ay ginagamit bilang bahagi ng isang pinag-isipang routine sa gabi, ang mga epekto ay higit pa sa isang tahimik na gabi lamang. Ang mga gawi na ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang ritmo kung saan ang inyong katawan ay nagpapahinga ng malalim. Ang inyong isip ay nakakaramdam ng kalmado at ang inyong mga umaga ay nagsisimula na may pakiramdam ng lakas at kontrol. Pag-unawa sa inyong katawan at pakikinig sa mga senyales ng pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, ang natural na ritmo ng katawan, na kilala bilang circadian rhythm, ay nagsisimulang magbago sa banayad, ngunit mahalagang paraan. Maaari ninyong maramdaman na mas maaga kayong inaantok sa gabi, mas maagang nagigising sa umaga, o nakakaramdam ng pagod sa hapon. Maaaring bumagal ang panunaw, mas matagal makabawi ang mga kalamnan, at maaaring maging mas sensitibo ang pantog sa mga pagbabago sa balanse ng likido. Hindi ito mga senyales ng kahinaan, kundi paraan ng katawan na umangkop sa isang bagong yugto ng buhay.
Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ang unang hakbang tungo sa pakikipagtulungan sa inyong katawan sa halip na labanan ito. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang isipin na ang paggising sa gabi para umihi ay normal lamang sa pagtanda. Bagamat totoo na nagbabago ang kapasidad ng pantog at mga antas ng hormone, ang madalas na paghihi sa gabi ay kadalasang senyales na mayroong maaaring mapabuti. Ang pagbabaliwala dito ay nangangahulugan ng pagpapalampas ng pagkakataon na gumawa ng mga simpleng pagsasaayos na maaaring maibalik ang payapa at walang patid na tulog. Nakakilala ako ng mga senior mula Luzon hanggang Mindanao na nabuhay ng maraming taon sa paniniwalang ito ay hindi maiiwasan, ngunit natagpuan ng lunas pagkatapos gumawa ng maliliit at maingat na pagbabago. Kapag sumubok kayo ng isang bagong paraan, maging ito man ay pag-inom ng salabat bago matulog o pagbabawas ng likido sa gabi, bigyang pansin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Pansinin, hindi lamang kung ilang beses kayo nagigising sa gabi, kundi pati na rin kung ano ang pakiramdam ninyo sa umaga. Mas malalim ba ang inyong tulog? Mas hindi ba kayo pagod sa maghapon? Ang pag-obserba sa mga pagbabagong ito ay nakakatulong sa inyo na maunawaan kung aling mga gawi ang tunay na nakakatulong at alin ang maaaring kailangan ng pagsasaayos. Ang pagpapanatili ng isang simpleng talaan ay maaaring gawing mas madali ang prosesong ito. Isulat kung ano ang iniinom ninyo pagkalipas ng 6:00 ng gabi, anong oras kayo natutulog, at ilang beses kayo nagigising para umihi. Pagkatapos ng 1 linggo o 2, madalas na nagiging malinaw ang mga pattern. Maaari ninyong matuklasan na kahit isang maliit na pagbabago tulad ng mas maagang paghahapunan ay gumagawa ng kapansin-pansin na pagkakaiba. Ito ang uri ng kaalaman na nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na kontrolin ang inyong sariling kalusugan. Ang regular na health check-up ay isa ring mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa inyong katawan sa pagtanda. Ang mga kondisyon tulad ng diabetes, high blood pressure, o mga issue sa prostate ay maaaring mag-ambag sa pag-ihi sa gabi, at ang maagang pagtuklas ay ginagawang mas madaling pamahalaan ang mga ito. Kahit na mabuti ang inyong pakiramdam, ang taunang pagbisita sa inyong doktor ay nagbibigay daan sa inyo na subaybayan ang mga mahahalagang health marker at ayusin ang inyong mga gawi ng naaayon. Isipin ito bilang pagbibigay sa inyong katawan ng parehong respeto at atensyon na ibibigay ninyo sa isang pinahahalagahang tahanan o pamana ng pamilya. At panghuli, tandaan na ang edad ay hindi katapusan ng pagpapabuti. Ito ay simpleng ibang panahon lamang ng buhay. Nakakita na ako ng mga opopataong gulang na naibalik ang mahimbing na tulog, napabuti ang enerhiya, at mas naging kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanilang katawan at paggawa ng tuloy-tuloy at banayad na pagbabago. Anuman ang inyong edad, ang inyong katawan ay maaari pa ring tumugon, umangkop, at gantimpalaan kayo sa pangangalagang ibinibigay ninyo. Ang paglalakbay ay nagsisimula sa respeto sa inyong sarili at sa paniniwala na kahit ngayon ang mas mahimbing na gabi at mas masayang umaga ay abot kamay pa rin. Kaya, mahal kong kaibigan, nakita natin kung paano ang isang bagay na simple at pamilyar tulad ng luya ay maaaring maging isang banayad na kasama para sa inyong mga gabi. Kung iinumin sa tamang paraan at sa tamang oras, maaari nitong painitig din ang katawan. I-relax ang mga kalamnan ng pantog, pabutihin ang panunaw,
at ihanda ang inyong isip para sa malalim at walang patid na pahinga. Para sa maraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang maliit na pagbabagong ito ay nagbalik ng kapayapaan ng pagtulog sa buong gabi at ng kagalakan ng paggising na sariwa sa umaga. Simple lang ang mga hakbang. Pumili ng sariwang luya. Ihanda ito ng bahagya upang ito ay nakapapawing pagod sa halip na matapang, at ihalo ito sa pulot pukyutan o turmeric kung nais ninyo. Inumin ito ng maligamgam mga 30 hanggang 40 minuto bago matulog at isabay sa mga gawi tulad ng magaang hapunan, binawasang likido sa gabi, banayad na pag-uunat, at isang malamig at mahanging silid tulugan. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamali na maaaring makasira sa mga benepisyo nito at panoorin kung paano magsisimulang magbago ang inyong mga gabi. Ang isang mahalagang aral dito ay ito: ang pag-aalaga sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda ay hindi nangangailangan ng mga mamahalin o komplikadong solusyon. Kadalasan, ang kasagutan ay nasa mga simpleng bagay na matagal na nating alam, na kailangan lang nating muling bigyan ng pansin at isagawa ng may pagmamahal sa ating sarili. Hinihikayat ko kayong subukan ito kahit 3 gabi lang para magsimula. Gawin ang inyong inuming luya tulad ng ating napag-usapan. Sundin ang mga sumusuportang gawi at bigyang pansin kung ilang beses kayo nagigising. Pansinin ang pakiramdam ninyo sa umaga. Mas magaan ba? Mas kalmado? At mas handa para sa araw? Kahit ang maliliit na pagpapabuti ay maaaring senyales na nasa tamang landas kayo. Kung nakatulong sa inyo ang gabay na ito, malugod ko kayong inaanyayahan na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mensaheng ginawa para sa mga nakatatandang tulad ninyo. At pakiusap, ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na nahihirapan din sa paggising sa gabi. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kwento. Subukan ninyo po ba ito? O baka mayroon kayong sariling paraan para sa mahimbing na tulog? Ibahagi ninyo sa comment sa ibaba. Sama-sama tayong lumikha ng isang komunidad kung saan ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa mahinang tulog, kundi pagyakap sa mga simple at subok na paraan upang mabuhay ng may ginhawa, dignidad at kagalakan.